Magandang gabi, Sir R. Kwento ito ng tatay ko, isang batang saksi sa gulo noong panahon ng giyera. Nangyari ito sa amin sa isang baryo sa Negros malapit sa bundok. 1944 daw yun. Malapit nang matapos ang giyera pero nandyan pa ang mga Hapones. Araw-araw may naririnig silang putukan sa bundok. May mga sundalong Pilipino at gerilya na nagtatago at may mga Hapones na rumoronda sa gabi. Sabi ni tatay, isang gabi habang nagkukubli sila sa silong ng bahay, may narinig silang tunog ng bota. Mabigat, palapit ng palapit. Sa labas lang ng bahay nila, di sila humihinga. Akala nila sundalong Hapones. Pero wala namang nagsalita. Wala ring sumilip. Kinabukasan, may balita, may natagpo ang isang bangkay ng sundalong Pilipino. Nakatali sa puno, tinorture raw ng mga Hapones. Simula noon gabi-gabi pareho pa rin ang tunog. Tuwing 2:00 ng madaling araw, laging tumitigil sa harap ng bahay nila. Pero walang tao. Hanggang isang gabi, naglakas loob si tatay. Binuksan niya ang bintana. Sa liwanag ng buwan nakita niya isang sundalong Pilipino, duguan, walang muka. Pero suot pa rin ang lumang uniforme. Nakatingin lang, hindi gumagalaw. Tapos pabulong daw itong nagsalita. Hindi ko na naibalik ang sulat ko. Pakiabot. Pagdating ng umaga sa ilalim ng bintana, may lumang sobre. Nakalagay ang pangalan ng isang babae sa kapis. Isinilid nila ito sa simbahan. Mula noon, hindi na bumalik ang sundalo. Pero sabi ng ilan, sa mga lumang bahay sa baryo, tuwing Nobyembre o araw ng kagitingan, maririnig mo pa rin ang tunog ng bota.